Magandang tanghali po muli sa inyo lahat mga kaibigan. Ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Loobin po nawa ni Yahweh na tayo po ay nasa maayos na kalagayan lahat habang tayo po ay nagbibigay ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ganun din sa pagbabahagi natin ng salita ng ating Diyos. Gabayan po tayo sa oras na ito at patnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal Espiritu Santo sa bawat binabasa nating salita ng Diyos upang maunawaan po natin ito at maunawaan din ng lahat po ng nakikinig. Kaya mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo muli na buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ng Pangalawang Hari, chapter 3. Sabay-sabay po nating basahin mga kaibigan ang salita ng Diyos. Pangalawang Hari, chapter 3. Ang title po nito, ang pamamahala ni Joram sa Israel. Nang ika-18 taon ng paghahari ni Josaphat sa Juda, si Joram ng mga anak ni Akab ay nagsimulang maghari sa Israel. Ito'y tumagal ng 12 taon at tulad ng ibang hari ng Israel, sa Samaria siya nanirahan. Hindi naging marapat kay Yahweh ang kanyang pamumuhay, bagamat hindi naman siya naging kasinsama ng kanyang ama't ina pagkat ipinaalis niya ang rebulto ni Baal na ipinagawa ng kanyang ama. Ngunit, hindi niya ipinagbawal ang pagsamba sa larawan ng baka, ang pagsambang itinatag ni Jeroboam na anak ni Nabat at naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Hinulaan ni Eliseo ang tagumpay laban sa Moab. Marami ito pa si Haring Misa ng Moab at taon-taon ay nagbubuwis siya sa Israel ng 100,000 kordero at balahibo ng 100,000 tupa. Ngunit, nang mamatay si Akab, naghimagsik siya laban sa Israel, kaya mula sa Samaria tinipon ni Haring Joram ang mga kawalang Israel. Nagpasugo siya kay Haring Josaphat ng Juda at ipinasasabing naghimagsik laban sa kanyang hari ng Moab. Ipinatanong niya kung tutulungan siya laban dito. Ganito naman ang sagot ng Josaphat. Tutulungan kita, pagkat lahat ng akin ay parang iyon na rin. Ako, ang aking mga taon, pati ang mga kabayo ko. Saan kami gagawi? Tanong pa niya. Excuse po. Sa kagubatan ng Edom, sagot ni Joram. Kaya nagsama-sama ang lakas ng mga hari ng Israel, Juda at Edom makaraan ng 7 araw nilang paglalakad na ubusan ng tubig. Wala nang maiinom ang mga kawal at ang mga hayop dahil dito sinabi ng hari ng Israel, tayong tatlo pinagsama-sama ni Yahweh para ipalupig sa mga Moabita. Itinanong ni Josaphat, wala na ba tayong kasamang propeta para makasangguni kay Yahweh? Sumagot ang isa sa mga punong kawal ng hari ng Israel. Narito po si Eliseo, ang anak ni Shaphat at dating kasama ni Elias. Sinabi ni Josaphat, siya ay tapat na propeta ni Yahweh at ang 3 hari ay nagpunta nga kay Eliseo. Tinanong ni Eliseo ang hari ng Israel, bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa propeta ng inyong mga magulang? Pagkat kami 3 pinisan ni Yahweh para ipalupig sa mga Moabita, sagot ng hari. Sinabi ni Eliseo, naririnig ako ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat at aking pinaglilingkuran, kung hindi lang dahil kay Haring Josaphat ng Juda, ni hindi kita papansinin. Dalhan ninyo ako ng isang manunugtog, gayun na ginawa nila, man tumutugtog na ito. Si Eliseo kinasya ng Espiritu ni Yahweh at sinabi niya, sinasabi ni Yahweh na pababahain niya ang tuyong batis na ito. Hindi uulan, ngunit mapupuno ng tubig ang batis na ito para may mainom kayo at ang inyong mga hayop. Hindi lamang yan ang gagawin niya sa inyo, ipalulupig pa niya sa inyo ang mga Moabita. Ipasasakop niya sa inyo ang mga pangunahing lungsod na napapaligiran ng mga pader. Ibubuhal ninyo ang kanilang mga punong kahoy. Sasarhan ang mga batis at tatambakan ng bato ang kanilang mga butirin. Kinaumagahan sa oras ng kanilang paghahandog, nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom. Anupat na nanagana sa tubig ng lupaing iyon. Nabalitaan ng mga Moabita na nagsama-sama ang 3 hari upang sila'y digmain. Kaya tinipon nila ang lahat ng maaring humawak ng sandata at ipinadala sa larangan.
Kinaumagahan, nakita nila ang tubig na kasing pula ng dugo dahil sa sikat ng araw. Kaya sinabi nila, dugo, marahil ay nag-away-away ang mga hari at sila-sila'y nagpatayan. Lusugin na natin sila at samsamin ang kanilang ari-arian. Ngunit pagdating nila sa himpilan ng mga Israelita, sinugod sila ng mga ito. Umurong ang mga Moabita, ngunit tinugis sila ng mga Israelita at pinatay ang bawat abutan. Nasakop nila ang mga lungsod at lahat ng bukirin ay tinambakan nila ng bato. Hinarangan nila ang lahat ng batis at ibinuwal ang lahat ng punong kahoy. Wala nang natitirang lungsod kundi ang Kiriset. Kaya't kinubkob ito ng mga maninirador na Israelita. Nang makita ng hari ng Moab na napapaligiran sila ng mga kaaway, nagtipon siya ng 700 kawal at sinikap nilang lumusot sa gawin ni Haring Aram ng Edom. Ngunit wala silang nagawa, kaya kinuha niya ang panganay niyang lalaki, ang magmamana ng kanyang korona at sinunog bilang handog sa ibabaw ng pader. Na makita ito ng mga Israelita, sila'y nang hilakbot, kaya umurong na sila at umuwi sa kanilang lupain. Chapter 4. Ang langis ng babaeng balo. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po, maliban sa isang buting langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang na hiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at sinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyo mag-iina. Si Eliseo at ang Sunamita. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Surim, may isang mayamang babae roon at siya inaanyahang kumain sa kanila mula noon. Doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan niya sa upuan at ilaw. Na magbalik si Eliseo, doon siya nagpapahinga sa silid na inihanda sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gisi. Tawagin mo ang babaeng Sunamita, wika niya. Sumunod naman ang inutusan at di nagtagal ang babae na sa harapan ni Eliseo. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya na tuluyan natin ito. Itanong mo tuloy kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may ibig siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin, nasisihan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gisi, ano kaya ang itutulong natin sa kanya? Sumagot si Gisi o Gisi, wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag naman po ninyo akong paasahin sa wala. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki. Makalipas ang halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama sa anihan. Pagdating doon, dumaing siya sa matinding sakit ng ulo. Sinabi ng ama sa kanyang katulong,
Iuwi mo siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dalidaling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, "Madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong ng masasakyan ko, pupunta ako sa lingkod ng Diyos." "Anong gagawin mo roon?" tanong ng asawa. "Hindi araw ng pamamahinga ngayon, hindi rin bagong buwan. Kahit na kailangan ko siyang makausap," sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, "Sige, palakarin mo ng mabilis at huwag kang titigil hanggang hindi ko sinasabi sa iyo." At lumakad sila, papunta sa bundok ng Carmelo sa kinaroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang natanawan sila ni Eliseo. Sinabi ito kay Gesi, "Dumarating ang Sunamita, salubungin mo. Kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at kanyang anak." Nang kumustahin ni Gesi, sumagot ang babae, "Mabuti po." Paglapit niya kay Eliseo, yumakap siya sa binti nito. Tinangka ni Gesi na ilayo, ngunit sinabi ni Eliseo, "Pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema, hindi pa lang ipinababatid sa akin ni Yahweh." Sinabi ng babae, "Ako ba'y manghingi sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong ako'y huwag ninyong paasahin sa wala?" Nilingon ni Eliseo si Gesi at sinabi, "Maglalabay ka, dalhin mo ang aking tungkod at ipatong mo sa mukha ng bata. Pag may nasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Pag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin." Sinabi ng Sunamita, "Naririnig Yahweh hanggang buhay kayo. Hindi ako lalayo sa inyo." Pagkasabi nito, lumakad siyang papalabas ng bahay. Kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gesi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo, ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya nagbalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po nabuhay ang bata." Nagtuloy si Eliseo sa silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin. Dinapaan niya ang bangkay at tinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat sa bibig at mata nito ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at pabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bahin ng 7 ulit, saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gesi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, "Kunin mo na ang iyong anak." Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo bilang pasasalamat. Pagkatapos, pinangko ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Ang kababalaghang ginawa ni Eliseo para sa mga propeta. Kasalukuyang tagutong sa Gilgal nang magbalik doon si Eliseo isang araw. Samantalang nakaupo sa paligid niya ang pangkat ng mga propeta, sinabi niya sa kanyang katulong, "Isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ang mga propetang ito." Tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manggulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging para itong sayote at maraming bunga. Kumuha siya ng isang kandong. Pagbabalik niya, itiniad ang mga ito at inilagay sa palayok na nakasalang. Pagkaluto, inihain niya ito, ngunit nang tikman nila, napasigaw sila, "Lingkod ng Diyos, lason po yata ito. Hindi nila ito makain." Sinabi ni Eliseo, "Magdala kayo rito ng kaunting harina." Inabutan nga siya at ito ibinuho sa palayok, saka sinabi, "Ihain ninyo ngayon." Nang kainin nila, masarap na ang lasa nito. Isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong 6 trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo yan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao. Iniutos niya ulit, "Ihain ninyo yan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sabi ni Yahweh. Chapter 5. Pinagaling ang pitong ni Naaman. Sa Syria may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari. Pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinagpatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria.
Ngunit siya'y kitungin, siya sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa niya itong katulong na asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman, nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad niya si Naaman, may dala siyang 30,000 puto ng pilak at 6,000 pirasong ito. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anong sulat? Mahal na Haring Joram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod, ipinakikiusap kung pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang iyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe, nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo na pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at manauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at kadabog. Umalis, sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo siya ng tuwid, tatawagin ang Diyos niya si Yahweh sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog na Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano kayang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman. Lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, buhay si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo mula ngayon? Hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos, liban kay Yahweh. At sana ipatawarin niya ako sa gagawin ko, kasi pagpunta ng ating hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama rin luluhod. Sana ipatawarin ako ni Yahweh sa ating pagluhod sa templo ng Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, yumaong kang payapa. Nang malayo-layo na si Naaman na sa loob ni Giesi, bakit hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinigay sa kanya ni Naaman? Ang mabuti sundan ko at hilingin kahit ano. Sinundan niya si Naaman nang makita siya nitong tumatakbo. Bumaba ito ng karwahe, sinalubong siya nito at tinanong, bakit ka tumatakbo? Sumagot siya, wala akong dapat ikabalisa. Pinasusunod lang ko ng aking Panginoon para sabihin, may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo ng 3,000 pirasong pilak at 2 bisan. Sinabi ni Naaman, 6,000 piraso nang ibibigay ko sa iyo, at pilit niyang ibinigay ang 6,000 pirasong pilak. Isinilid ito sa 2 sukot kasama ng 2 bisan at ipinapasan sa 2 niyang tauhan, at ang mga ito na unang lumakad kay Giesi.
Pagdating sa burol, kinuha niya sa dalawa ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot at bisan. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, "Saan ka galing, Gisi o JC?" "Hindi po ako maalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Huwag ka na magkaila, pagkat kasama mo ang aking espiritu nang bumaba ka sa karwahe ni Naaman at salubungin ka. Hindi ba't humingi ka ng pera sa kanya? Maaari mong ibili iyan ng lupa, olibo o basan, tupa, baka at mga alipin. Ngunit ang kitong ni Naaman ay malilipat sa iyo at sa iyong magbibilang." Again, si Jesse ay namuti sa kitong. Chapter 6. Pinalutang ang talim ng palakol. Minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propeta. Sinabi nila, "Maliit na po sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, puputol kami ng kahoy sa Jordan para magawa namin tirahan." Pumayag naman siya. Sinabi ng isa sa kanila, "Kumari po ay sumama kayo sa amin." "Oo," sagot niya. At nagpunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, "Maestro, nahulog po sa tubig ang aking palakol. Hiniram ko po lamang iyon." Itinanong ni Eliseo, "Saang lugar nahulog?" Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy. Inihulog niya roon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Abutin mo na." Inabot naman ito ng may-ari, si Eliseo at ang mga taga-Syria. Minsan binalak ni Haring Aram ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinilahad ang kanyang balak. Itinuro niya kung saan-saan sila sa salakay, ngunit ipinabatid ito ni Eliseo kay Haring Joram. Sinabi niya, "Pabantayan ninyo mabuti ang gayoy ganitong lugar pagkat sa salakay roon ang mga taga-Syria." At pinabantayan niya ni Haring Joram ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinadadalhan ng mga kawal. Dahil dito labis na nagulo ang isip ng hari ang Syria, kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, "Magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nagkikipagsabuatan sa hari ng Israel?" Isa sa mga naroon ang sumagot, "Wala po, mahal na hari. Si Eliseo pong propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kung ano ang inyong binabalak." Sinabi niya, "Kung gayon, hanapin ninyo siya at bihagin." May nagsabi sa kanya, si Eliseo nasa Dutan, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe sa kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at kinubkob nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwahe na kapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Maestro, paano tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot, pagkat marami tayo kaysa kanila." At siya'y nanalangin, "Yahweh, ibukas mo ang kanyang paningin." Dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid sa kanila. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin ulit si Eliseo, "Yahweh, isinasamo kong bulagin mo sila," at nabulag na ang mga taga-Syria. Sinabi niya sa mga ito, "Hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo." At dinala niya sila sa Samaria. Pagdating doon, nanalangin ulit si Eliseo, "Yahweh, panauliin mo na ang kanilang paningin." Pinanauli na nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila na magkita na sila'y nasa Samaria. Nang makita sila ni Haring Joram, itinanong kay Eliseo, "Papatayin ko ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari. Maaari mong patayin ang lahat ng mabihag mo sa digmaan, ngunit huwag ang mga ito. Sa halip, pakanin mo sila at pabalikin sa kanilang hari." Nagpahanda ng pagkain si Haring Joram at pinakain ng mga taga-Syria bago pinauwi sa kanilang Panginoon. Mula noon, hindi na sila sinalakay ng mga ito. Ang pagkubkob sa Samaria. Hindi nagtagal, tinipon ni Haring Benhadad ang buo niyang hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil dito'y nagkaroon ng taggutom sa Samaria. Ano pat ang ilang ulo ng asno ay nagkahalaga ng 80 pirasong pilak.
at 5 naman ang kalahating litro ng taing kalapati. Minsan nang namamaybay ang hari sa pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako," sinabi niya. "Kung hindi ka ba tulungan ni Yahweh, ay saan ako kukuha na ang itutulong ko sa iyo? Wala akong makukuha sa giikan o kahit sa pisaan ng ubas." "Ano ba ang problema mo?" tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae. "Nagkasundo po kami ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak niya ang iluluto namin, kaya naman po iniluto namin ang aking anak. Nanghingin ko po ang kanyang anak para iluto. Itinago po niya at ayaw ilitaw." Nang marinig ito ng hari, sinira niya ang kanyang kasuotan at nakita ng mga tao na siya pala'y nakasuot ng sako. Bilang tanda ng matinding kalungkutan, sinabi niya, "Diyos ko, higit pa rito ang gagawin mo sa akin. Pag hanggang bukas ay hindi ko mapupugutan." Si Eliseo. Nasa kanila noon, si Eliseo kausap ang matatanda ng Israel. Papunta naman doon ang inutusan ng hari para pugutan siya. Hindi pa nakararating doon ang inutusan ng hari, sinabi ni Eliseo sa matatanda, "Tignan ninyo at pupugutan pa ako nitong anak ng mamamatay taong ito. Pagdating nila rito, isarin ninyo ang pinto at bayaan sila sa labas. Hindi ba ninyo naririnig at dumarating na rin ang hari?" Hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo, dumating ang hari. Sinabi nito, "Ang paghihirap natin ito'y padala ni Yahweh. Inip na kami sa paghihintay sa kanyang tulong." Sinabi ni Eliseo. Chapter 7. Sinabi ni Eliseo, "Makinig kayo. Ito ang pinagsasabi ni Yahweh. Bukas ng ganitong oras sa may pagpasok ng Samaria, ay makabibili ka na ng 1 takal ng harina at 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak." Sinabi ng kapitan ng mga bantay ng hari, "Hindi magkakatotoo yung sinasabi mo. Kahit pabuksan ni Yahweh ang dalungawan ng langit." Sinabi naman ni Eliseo, "Makikita mo ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo matitikman." Umalis ang hukbo ng Syria. May 4 na kitungi noon sa pagpasok ng lungsod. Nag-usap-usap sila, "Bakit ba dito tayo nagmamamaluktot at maghihintay ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti kung patayin nila tayo. Matatapos na ang ating paghihirap." At nagpunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinat ng isa man, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng ragasa ng maraming kabayot karwahe. Dahil dito, inakalan lang nakipagkasundo ang hari ng Israel sa mga hari ng Meteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya't lumikas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 na kitunin sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon, at ito'y itinago. Pagkatapos, pinasok nila ang ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, "Hindi tama itong ginawa natin. Magandang balita ito at di natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagwalang bahala. Hanggang bukas ng umaga, pagkat tiyak tayong mapaparusahan, ang mabuti ipaalam na natin ito sa hari." At lumakad na sila. Pagdating sa pagpasok ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, "Nagpunta kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kami nadatnan o dinatnan. Ang nakita lang naman ay mga kabayo na katali, asno at mga tulda." Lumakad naman ang mga bantay at inalita ito sa palasyo. Nang gabi iyon, nagbangon ang hari at tinipon ang matatanda ng Israel. Sinabi niya, "Painlang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtayo sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa gayon, mapapasok nila itong ating lungsod." Sinabi ng isa sa mga naroon, "Pumili kayo ng lalaki at patignan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 pang kabayo na titira sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, mapaparis
na lamang sila sa mga kasama nating napatay na. Pumili nga sila ng dalawang karwahe at pinuntaan ang kampo ng kanilang mga kaaway. Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita ay damit at mga pagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga utusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at hinulubog ang lahat ng tolda. Kaya nga natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, isang pirasong pilak ang bawat takal ng 7 halimaw o kaya 2 takal ng sibada. Ang kapitan ang pinagbantay sa pagpasok ng lungsod na magdagsaan ng mga tao'y nasagasaan siya at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Pagkat nang sabihin nga ni Eliseo sa hari na bukas ay makabibili ng 2 takal ng sibada o kaya 1 takal ng pinong harina sa halagang 1 pirasong pilak, ang kapitang ito ang nagsasabing hindi magkakatotoo. Iyon, buksan man ni Yahweh ang langit. Sinabi niya, Renoon ni Eliseo, makikita mo ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang harina na sinasabi ko. Gayon nga ang nangyari, nang magdagsaan ng mga tao ay namatay siya sa pagpasok sa lungsod. Chapter 8. Isinauli ang lupa ng Sunamita. Sinabi ni Eliseo sa babaeng Sunamita na kanyang tinutuluyan, umalis kayo rito at humanap ng ibang tirahan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakatuyot dito sa loob ng 7 taon. Sumunod naman ang babae, umalis laro at nirahan ng 7 taon sa lupain ng mga Filisteo. Pagkalipas ng 7 taon, nagbalik sila sa dati ng tirahan, ngunit may nakatira ng iba. Kaya humingi sila ng tulong sa hari upang maibalik ang lupa at bahay nila. Noon, kausap ng hari si Gesi, sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang kababalagang ginawa ni Eliseo. Nang isinalaysay na ni Gesi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Nagpunta na siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gesi ang babae, sinabi niya sa hari, mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinasabi ni Gesi at sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay humiram ng 1 tao at inutusan ng ganito, gawan mo ng para maibalik sa kanya ang lahat ng ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Ang paghahari ni Hazael. Sa Syria, si Eliseo ay nagpunta sa Damasco. Nagkataong may sakit noon si Haring Benhadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Propeta Eliseo upang isangguni kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. At lumakad na si Hazael upang makipagkita sa propeta ng Diyos. May dala siyang sari-saring handog na karga ng 40 kamilyo. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, inutusan po ako ng lingkod ninyong si Benhadad upang isangguni kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Ang sagot ni Eliseo, bumalik ka sa kanya, sabihin mong gagaling siya, ngunit ipinababatid sa akin ni Yahweh na mamamatay din siya agad. At tinitigan niya mabuti siya sa hanggang si ito'y mapahiya sa sarili. Napaiyak si Eliseo nang itanong ni Hazael kung bakit sinabi ni Eliseo, pagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ang buong Israel, sasunugin mo ang kanilang mga tanggulan, papatayin mo ang mga binata, dudurugin parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga nagdadalang tao. Paano ko magagawa ang kakilakilabot na bagay na iyan? Gayong ako'y kung sino lamang, tanong ni Hazael. Sumagot si Eliseo, ipinabatid sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria, at nagbalik na si Hazael sa kanyang Panginoon. Tinanong siya nito, ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo? Sumagot siya, gagaling daw kayo, sagot niya sa Hazael. Ngunit kinabukasan, si Hazael ay nagbasa ng isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang si ito ay mamatay. At mula noon, si Hazael ang naging hari ng Syria. Ang paghahari ni Joram sa Juda, nang si Joram ang anak ni Akab, ay 5 taon nang naghahari sa Israel. Si Joram na anak ni Josaphat ay nagsimula ng maghari sa Juda.
32 taon siya noon at 8 taong naghari sa Jerusalem. Sinundan niya ang bakas ng mga naging hari ng Israel, tulad ng ginawa ng sambayan ni Akab na kanyang biyanan. Dahil dito, hindi siya naging karapat-dapat sa paningin ni Yahweh. Gayunman, hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Juda alang sa lingkod niya si David at sa pangako niya rito na maghahari ang kanyang lipi sa habang panahon. Sa panahon ni Joram, naging magsik ang Edom laban kay Juda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Zair, dala ang lahat niyang karwahe, ngunit napaligiran sila ng mga Edomeo. Kaya kinagabihan, nagpilit siyang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagkanya-kanyang takas pauwi. Mula noon, naghiwalay na sa Juda ang Edom. Hindi nagtagal, gumaya ang Libna. Ang iba pang ginawa ni Jordan na kasulat sa kasaysayan ng hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa bayan ni David. Sa libingan ng kanyang mga ninuno, ang humalili sa kanya ay ang anak ni Yang si Ocozias. Ang paghahari ni Ocozias sa Juda. Si Ocozias ay nagsimulang maghari sa Juda noong 12 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Si Ocozias ay 22 taon noon at 1 taong siya naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia, na apo ni Omri, na naging hari rin ng Israel. Sinundan din niya ang ginawa ng sambayan ni Akab na kanyang lolo. Kaya hindi rin siya naging karapat-dapat sa paningin niya. Tinulungan niya si Joram ng salakay nito sa Ramot Galaad. Si Haring Hazael ng Syria. Noon ay nang sugato ng malubha si Joram at umuwi siya upang magpagamot kay Jezreel. Nang mabalitaan ito ni Ocozias na anak ni Haring Joram ng Juda, dinalaw niya ito. Ayan mga kaibigan, ilang chapter po ba tayo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naka 7 chapter po tayo. 6 chapter po tayo kasi hanggang 8 lang pala. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 6. At salamat po sa Panginoon sa ating binasa. May naunawaan din po ba kayo mga kaibigan sa ating binasa? Grabe ano po. Nang si Eliseo po ay siya ang nagmana ng kapangyarihan ni Elias na nagmula kay Yahweh na kapangyarihan, ay marami din po siyang ginawang himala. Ano po, bumuhay siya ng batang patay. Pumuno siya ng langis, mga sisidla na hiniram ng babae sa mga kapitbahay. Nakita po natin dito yung mga himala ng Diyos at gumagamit ang Diyos ng mga tao na gaya po ni Elias, ni Eliseo, at pati po yung pitong ni Naaman. Yung matigas ang ulo ni Naaman, ayaw pa sanang sumunod sa sinabi ni Eliseo kung anong kanyang gagawin para maalis ang kitong. Nakita pa rin po natin yung kapangyarihan ng Diyos doon. Pati yung nagkulay dugo ang tubig na inaakala ay nagpatayan na yung 3 hari. Ang dami pong ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita at sa mga kalaban ng Israelita. Ano po? Ang Diyos po ng mga Israelita, ang Diyos ni David, ni Jacob, at ni Isaac, ay siya pa rin po ang Diyos natin sa kapanahonan ito. Kaya mga kaibigan, huwag po nating isipin na kakaiba yung Diyos ng mga taga-Israel. Iisa lang po ang ating Panginoon. Kaya ang kailangan lang po natin sa panahon ito ay manalig po tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa Diyos. Huwag tayo mag-alinlangan kung ano man ang nais na ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Huwag po tayo mag-alinlangan mga kaibigan. Sumunod po tayo at huwag po nating salungatin ang kalooban ng Panginoon. May mga bagay po minsan na akala natin
hindi maganda, pero ang katotohanan pala, ang magiging resulta pala nito ay maganda. Kasi yung babae na may pagkakautang at ang nais ng mga pinagkakautangan ay yung mga anak niya ang papagtrabahuin para makabayad ng utang, at isang buting langis na lang ang meron sila, wala na silang iba pang ari-arian. Kung ang babaeng yon ay hindi sumunod kay Eliseo, malamang nakuha ng mga pinagkakautangan niya ang kanyang mga anak. Pero sumunod sa advice ni Eliseo at sa sinabi ni Eliseo, naniwala, tapos sumunod. At yun ang naging dahilan, yung himala ng Diyos para makabayad siya sa kanyang pagkakautang at may matira pa. Ano po? At yung babae naman na sinabihan ni Eliseo na magkakaanak kahit matanda na, nung namatay ang kanyang anak, napansin niyo po ba? Hindi siya nag-hysterical, hindi siya nag-hysteria, kundi nilagay niya doon sa silid na kanilang pinagawa para kay Eliseo tuwing pupunta sa kanilang lugar. At yung faith, yung pananalig, yung pananampalataya ng babaeng iyon, na bagamat kitang-kita niya na patay na ang kanyang anak, pero hindi niya tatanggapin na patay ang kanyang anak. Bakit? Kasi ang kanyang pananalig doon ay binigyan siya ni Yahweh ng anak. Sa pagbinigyan, kadalasan hindi po binabawi, ano po. At sa pamagitan na naman ni Eliseo ay hiningahan niya, grabe ano po, no? Hiningahan niya, tinapat niya ang kanyang bibig, ang kanyang ilong, sa ilong at bibig ng bata, ay hiningahan niya hanggang sa uminit yung katawan ng bata. Napansin niyo po ba? 7 beses siya nagpabalik-balik doon sa loob ng kwarto na yon hanggang sa ang bata ay nabuhay. Sinaaman din ay 7 beses din niyang pinalublob sa tubig para maalis yung ketong. So, meron pong mga pangyayari na kailangan talagang sundin. Meron pong mga kautusan na dapat sundin para makamit po natin yung tama at maayos na resulta sa ating mga hinihiling. Ano po? So, mga kaibigan, salamat sa Diyos kasi ang salita po ng Diyos ay sobra pong makapangyarihan, matalas, parang tabak. Nanunuot yung sakit minsan ng Word of God sa puso natin kapag tayo ay nasasaktan at natatamaan yung ating mga damdamin, ano po, na talagang ito yung nagpapagaling ng mga sugat, nag-aayos ng sitwasyon, tumutulong sa mga sitwasyon na mahirap. Kaya mga kaibigan, manatili po tayong magbasa sa salita ng Diyos para makita pa po natin yung mga kapangyarihan, mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taga-Israel, sa buhay ng mga Israelita, na siya din naman ginagawa ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kahit tayo po ay hindi lahing Israelita, tayo mga lahing Pinoy, ay nagpapatuloy din po ang Diyos na gumagawa ng mga himala sa ating mga buhay. Kaya sa susunod na namang pagbasa po natin, ay malalaman na naman po natin ang mga himala pa ng Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, at sa sabay niyo po sa akin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Samahan niya po tayo at ingatan niya po tayo. Ganon din ang ating sambahayan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.